Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, April 5, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 21, mga talatang 1 hanggang 14. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari, magkakasama sina Simon Pedro, Tomas at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Nang magbubok ang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Pag-aahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos sa siya'y muling mabuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Mga anak, meron ba kayong huli? Alam natin na ang mga alagad simula nang si Jesus ay hulihin, nagkanya-kanya sila ng takas, ng takbo at pagtatago. Ang iba ay umuwi na sa kanilang mga nayon, nagbalik sa mga hanap buhay katulad ng ating binasa. Ang kanyang mga alagad ay nagbalik uli sa pangingisda. Kaya ang Panginoon ay hindi pinabayaan ang kanyang mga tinawag ay tuluyang malayo at mawawalay sa kanya, or makalimot sa kanilang mga paglilingkod kung saan sila tinawag. Kaya si Jesus ay patuloy silang sinusubaybayan, at yung kanyang pagsubaybay ay yung pagpapakita niya sa kanila at paggawa ng himala. Mga anak, mayroon ba kayong huli? Kung ito may idiomatic expression o hindi, nakakatawag pansin ang mga malalambing na salitang bungad ng Panginoon sa mga alagad na naroon sa dalampasigan. Bakit? Ano ba ang kanyang banggit? Mga anak. Ano ang kanyang itinatanong? Concern kung meron ba silang huli. Hindi nanumbat si Jesus sa mga alagad na nang iwan sa kanya sa daan ng krus. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Totoo yun. Hindi siya nagtanong, "Bakit kayo umalis? Bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo ako pinabayaan?" Bagkos, malambing na pagtatanong, "Meron ba kayong huli?" At ang tawag pa niya ay mga anak. Naghimala si Jesus. Mahimala ang pag-ibig kay buti at kay hinahon niya sa kanila, sa atin at sa iyo. Totoo yun. Tayo man ay umalis, naglaylo, lumayo, nariyan pa rin ang ating Panginoon upang tayo ay kanyang sunduin, upang siya'y patuloy na gumawa ng himala. Ipaalala sa atin yung mga panahon na tayo'y nagsimula na maglingkod sa kanya. Kaya siya'y patuloy na gumagawa ng kabutihan, ng paghihimala para tayo muling manumbalik sa kanya. Naghimala si Jesus, mahimala ang kanyang pag-ibig at kay buti at kay hinahon ng ating Panginoon sa atin. Bagamat naririyan ang kanyang tanong kung bakit tayo, ikaw ay nababagabag. Naririyan din ang kanyang panawagang magtiwala tayo sa kanya. Normal na magkaroon tayo ng kabagabagan, takot, pag-alala at kabilisahan. Pero hindi normal na tayo ay lumayo ng tuluyan sa ating Panginoon. Ang kailangan ay magkaroon pa rin tayo ng pag-asa, pananalig sa Kanya. Ibang alwan ang sasalubong sa atin sa buhay kung batid nating may mapagkakatiwalaan tayo sa buhay
katulad ng ating Panginoong Hesus. May katiyakan sa ating Panginoong Hesus kahit maraming mga pag-aalinlangan na pwedeng maghatid sa atin na minsan ay nakakapanlumot, nakakapanghina. Ang mahalaga, magkaroon ka ng pagtitiwala, pag-asa na may magagawa ang ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.